natin si Jesus. Ayos. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, sa biyaya ng Diyos, marami akong matututunan today. Doon naman sa kabila, sabihin mo, sa biyaya ng Diyos, marami tayong marirealize today. Ayan. Doon naman dali sa kabila, sabihin mo, sa biyaya ng Diyos, hindi lang tayo mai-inform, kundi tayo ay matatransform. Sinong naniniwala doon? Amen? Palakpakan natin ang the best of Jesus. Okay. Pag-usapan po natin ngayong umaga ay makikita po natin sa Mark chapter 14, beginning verse 1 up to the following verses. Again, in Mark chapter 14, beginning verse 1 up to the following verses. Let me read it to you sa New International Version. Now the Passover and the festival of the unleavened bread were only 2 days away. And the chief priests and the teachers of the law were scheming to arrest Jesus secretly and kill him. But not during the festival, they said, or the people may riot. Verse 3, while he was in Bethany, reclining at the table in the home of Simon the leper, a woman came with an alabaster jar of very expensive perfume, made of pure nard. She broke the jar and poured the perfume on his head. Some of those present were saying indignantly to one another, "Why this waste of perfume? It could have been sold for more than a year's wages, and the money given to the poor." And they rebuked her harshly. Verse 6, "Leave her alone," said Jesus. "Why are you bothering her? She has done a beautiful thing to me. The poor you will always have with you, and you can help them anytime you want. But you will not always have me." She did what she could. She poured perfume on my body beforehand to prepare for my burial. Truly I tell you, wherever the gospel is preached throughout the world, what she has done will also be told in memory of her. Ayan. Si Lord po ang mapagpala sa pagkabasa ng kanyang salita. Kukwento natin ang bahagya sa Tagalog. Yan po kasi ay panahon na kung saan malapit na po ang Passover. Ayan. Ano ba yung Passover, Pastor? Ito po yung the most celebrated na festival ng mga Hudyo. At ano ang sineselebrate nila sa Passover? Sineselebrate po nila ang biyaya ng Diyos sa kanila nung time na sila po ay iniligtas ng Diyos sa kamay ng Egypt. Noong time na nag-give up na ang Pharaoh at pinayagan na sila sa pangunguna ni Moses na umalis ng Egypt at matapos na ang kanilang slavery doon. Panahon kung saan dumaan nung gabi yung angel of death para patayin lahat ng firstborn ng mga walang dugo ng lamb sa doorpost ng bahay. Diba? If you're familiar with the story, the Lord instructed Moses and the rest of the Israelites, maglagay kayo ng dugo ng tupa doon sa doorpost, sa hamba ng inyong pinto. At sa gabi, dadaan ng angel of death. Pag nakita niyang may dugo ng lamb doon sa inyong hamba, lalampasan niya kayo. Pero pag wala siyang nakitang dugo ng lamb sa hamba ng pintuan ng isang bahay, papatayin niya ang lahat ng firstborn doon sa loob ng bahay na iyon. So, since the instruction was given to the Israelites, therefore, alam nilang gagawin.
The problem is, the Egyptians, hindi nila alam yon, hindi sinabi sa kanila. Kaya nung gabi, pagdaan ng angel of death, ilang minuto pa lang ang lumipas, naghihiyawan na sa pag-iyak ang mga Egyptians. Bakit? Patay lahat ng mga panganay. Sabihin mo nga sa tabi mo, panganay ka ga? Ba't natatakot ka? Okay. Alam nyo ba na yung nangyaring yun ay very symbolical sa kung ano yung na-experience natin ngayon sa biyaya ng Diyos in the life and ministry of our Lord Jesus? Ito yon. Lahat ng tumanggap kay Jesus ay nabahira na ng dugo ng tupang walang kasalanan. Kaya't sa kahuli-hulihang panahon, ikaw ay hindi mapapahamak ng kamatayan sa impyerno dahil ikaw ay nabahira ng dugo ng tagapagligtas na tinanggap mo, and that is Jesus. Do you believe that, church? Amen? Aba, good news yon. Anong ginagawa pag nakarinig ng good news? Pumapalakpak ng the best kay Lord. Come on! Yung kumbagay yun ang mga shadow of the things yet to come. Okay? So that's why they are celebrating. Kasi sobrang dami nung goodness and miracle actually na ginawa ni Lord sa kanilang mga buhay nung time na yon. That's why they're celebrating the Passover. Actually, according po sa mga Bible scholars, during the Passover, nung panahong yaon, millions and millions of Jews all over the world ang nag-gather sa Jerusalem to celebrate that. Kaya ano ang sabi ng mga teachers and Pharisees na kontra kay Jesus? Magplano tayo, patayin natin si Jesus. Kasi masyado na siyang paymut. Mas marami ng followers niya kaysa sa atin. Di ba? Kung ngayon, followers yung mga nagpipindot sa Facebook nyo, ngayon, at noon, may followers na rin. Literal, sumusunod talaga. Di ba nakita nyo kay Jesus, sunod na sunod? Followers na literal. Yung mga life group ko, ang dami rin nilang followers. Oo, isa na ako doon. Pagka nagla-life group kami, pinapalo ko yung mga yan. Okay. Tuloy natin. Sabi nila, sige, gagawa tayo ng plano. Deduin na natin yung Jesus na yan. Masyado na tayong nalaleft behind. At saka hindi lang sa dahil mawawala tayo ng kontrol sa mga tao dahil siya na ang pinakikinggan. Baka ito'y makarating sa Roma. Diba, during that time, they're under the Roman Empire. At baka isipin nilang merong nabubuong isang samahan na kung saan maya-maya pa, baka there is power in number eh. So every time na may nakikita ang Rome na nag-gather, nakikita nila nagkakaisa, dumadami, yun ay threat. Kaya maaga pa lang, dinidil na nila. So ang sabi ng mga Pharisees, ng mga teachers of the law, kailangan i-work out natin ito dahil baka lipulin tayo ng Roma at ikaw namin nag-aaklas tayo laban sa kanila. Dahil niya si Jesus. Kaya threat sa kanila si Jesus. Sabi nila, deduin na natin yan. Tapusin na natin yan. Pero wag sa Passover. Bakit? Verse 2, but not during the festival, they said, or the people may riot. Huwag natin gagawin dahil magkakagulo. Kailan ka ginawa? Kailan ka yung ginawa? Diba? The night before, the day before. Kagaya nung nangyari talaga doon sa sineselebrate nila sa Passover. Tupa, pinatay, kinuha ang dugo, para may iligtas. Galing ng timing ni Lord. Okay? So, yun ang story. But that time, si Jesus po ay nasa Bethany at siya po ay bisita ng isang dating leper or ex-leper. Ano ba ibig sabihin ng ex-leper? Dating may ketong. Sa kanila po kasing kultura, yung mga may ketong, yung marumi at yung hindi dapat nilalapitan.
So siguro kahit ex na, or ibig sabihin dating meron, ay hindi rin masyadong pinupuntahan. At yan ang mga paborito ni Jesus. Yung mga hindi kinikilala, yung mga hindi pinapansin, yung mga hindi pinupuntahan. At imagine ninyo, bisita siya ng isang dating leper. So, kung tutuloy natin yung story, si Jesus po ay nasa Bethany, nasa bahay po siya ni Simon the leper. Imagine niyo yun, Simon the leper. Idinugtong na sa pangalan. Di ba? Okay. Ano daw nangyari? May isa pong babae raw na dumating doon na may dalang alabaster jar na ang laman ay very expensive perfume. Nung panahon po, sabi nung ibang translations, oil. So baka malito kayo, sabi nung isa, perfume, sabi nung isa, oil. Linawin natin. Nung una pong panahon, ang mga perfume po ay hindi alcohol-based na kagaya ng meron tayo ngayon. Most of them ay oil-based. Okay? Kaya pag ipinahid mo, ang tagal mawala kasi oil. Hindi siya maagad nag-i-evaporate sa hangin. Kaya parehong tama. Oil siya at perfume din siya at the same time. Okay? Maganda itong napapag-aralan natin ito para mas nauunawaan natin. Hindi yung basa lang ng basa. Alay, sabi nung isa'y pabango. Alay, sabi nung isa'y langis. Ano ba talaga? O, hindi yung nabibili ninyo langis dyan sa tabi-tabi na amoy sampagita. O. Sinong nakaabot ng gayon? Ano? Nilalagay nyo sa rep. Kaya yung tubig ninyo sa rep lasang sampagita. Sino naka-experience na? Wala. Ay, puro soft drinks kasi kayo. Anyway, pagdating po ng babae na may dalang alabaster jar of very expensive perfume, anong ginawa ng babae? Binasag daw po niya yung lalagyan at ibinuhos kay Jesus yung laman. Huwag niyong babaligtarin. Hindi binasag yung lalagyan at ibinuhos kay Jesus yung lalagyan. Hindi ha. Ibinuhos kay Jesus yung laman. Okay. Nung nangyari yaon, may mga tao daw sa paligid. At ang sabi, ala namay, nag-aksaya si Ineng. Nag-aksaya si Ineng. Bakit po, pastor, yun napansin ng marami? Ay, imagine ninyo yun. Ang mga pabango po kasi, that time, palibasay oil-based, talaga namang isang patak lang yan, pag humalo sa hangin, grabe agad ang amoy nun. Sino po ang familiar dito doon sa mga, yung humidifier? Sino mga, naksi, ano ba? Kunyari, alam, opo. Ano gayo? Humidifier. Naks. Magsanay na kayo sa mga ganyong gamit at you are destined sa mga ganyong. Amen? Pastor, sige na, ikwento muna para maka-amen ako. Hindi ko alam eh. Yung humidifier po, yun po ay naglalagay ng extra humid sa loob ng inyong bahay. Yan. For more inquiries, you can put in the comment section. Yung mamaya po, ay business pala. Hindi, joke lang yun. Yun ay nagdadagdag ng extra humid sa bahay. Kasi nga, pag aircon, yan ay cool but dry air. Nakaka-dry ng skin niya, nakaka-irritate yan ng, alam niyo yun, RT. At saka yung, alam niyo yung pag natulog kayo with the cool, dry air, pag gising niyo parang ang dry-dry nung lalamunan niyo. So here comes the humidifier. Ayan. So much for the humidifier. Pinapatakan nyo nung langis. Natango din naman kahit hindi alam. Oo nga. Yung ano ga, pinaprituhan ng toyo. At yung langis na yun yung may scent. Imagine ninyo, isang patak lang, isinama sa humidifier, pag buhay mo ng humidifier at nag-uusok na yon, amoy na sa buong kabahayan. 1, 2 patak. So imagine ninyo ngayon, may gathering sa bahay ni Simon the leper. Actually, hindi yun talagang gathering. Anong meron, pastor? Maraming osyusera sa labas ng bahay ni Simon the leper. Oh, pastor, wala nakalagay dyan. Magagawa-gawaan ka na naman. Ganito. Si Simon the leper, kaya nga't Simon the leper, yan ay dating nagka-leprosy. Okay? So, walang naglalalapit dyan. Okay? So, imposibleng may basta-basta maraming taong papasok doon. Bakit po may mga taong nakakita, according sa story, nando si Jesus. At
alam nyo naman kung gaano ka-famous si Jesus. Pag nandun si Jesus, maniwala ka, laging may gathering. Kaya nga nandito tayo ngayon because we believe that Jesus is here, that His very presence is here. He said in His word that 2 or more gathered together in His name, He's in the midst of them. Basta nandun si Jesus, may gathering. Okay? It just happened at that time, they are gathering kasi mga usyusera sila. Hindi sila makapasok sa bahay ni Simon the leper kasi nga, leper nga eh. Di ba? Imagine niyo yon. Yung kaunting patak lamang ng mabangong langis sa humidifier, amoy sa buong bahay. Imagine niyo yung binuhos yung buong perfume. Di yun eh, amoy na amoy sa loob eh. Amoy pa sa labas eh. Sampit pa sa payang-payang. Alam nyo gayon, sino nga nakarinig na nung birong yon, yung may dumaan sa inyo bangong-bangaw? Ano bang bangaw? Sampit eh, sa payang-payang. Napakabangaw ibig sabihin. Talaga namang malayo na eh, natambay pa sa ilong. Pero maganda rin naman nga yun eh, ano? Yung mabango, natambay sa ilong. Mahirap naman yung ibang amoy, tapos tatambay sa ilong. Talaga naman, huwag ka nang... Ano gang nangyari doon? Ba't ayaw mong kasama yun? Talaga namang ang hininga nun nananampiga eh. Ay, di lagyan mo ng alabaster jar. Yung jar lang ha, walang bully. No, sorry. Tuloy natin. Dahil nakita, naamoy muna bago nakita, nagtanungan sila, dahil nasa malayo, ano gayon? Ay, amoy ano eh? Amoy, ano nga yung pabango ni John Kenneth? Amoy Versace eh. Diba? Amoy Versace eh. Ooh. Versace ang amoy. Edi. Amoy ano eh, amoy. Yun ni pure nard. Yun ni perfume made of pure nard. Bangaw, talaga naman. Sabit eh sa sampay eh sa puno ng payang-payang. Edi mahal yun. Mahal yun ah. Mahal daw yun. Mahal nga yun. Mahal kita. Ay, mahal yun. Ay, bakit ibinuhos? Bakit ibinubaw? Sabi sa Batangas eh, bubuay. Ano kang bubuay? Pag hindi ka Batanggenyo, hindi maintindihan yan. Bubuay! Bakit ka naman nga pati dito sa atin yung kung ano yung dapat hindi gagawin sa halip na wag mong mag-ingat ka at baka matapon, ano sasabihin sa iyo? Bubue, tapune. Sa halip na magsabing mag-ingat, abay nega I pray na yung mabago sa ating mga Batanggenyo, Kaya tayo nasasabihang napakatatapang eh. Malakas lang ho ang boses at saka hindi lang ho talaga pamatalino sa pagpili ng tamang salita. Pero hindi ho kami galit. Di ba? Tapos lagi pang may mga dalang balisong noon, kaya lalakas ng busis, tapos mayroong pang Rico, naipit. Okay, tuloy natin. Ay, napakamahal noon, bakit itinapon? Sabi pa nung isa, sa verse 5, iyon ipagbibili, ang katumbas nun ay 1 taong sweldo. Sabi naman nung isa, kung yun nga ipinagbili, kung gayon palang kamahal yun, di sana yung pinagbilhan, ginamit na lang sa pagtulong sa mahihirap. Naks naman. Kaya ano nangyari ngayon? Lahat sinasabi mahirap para matulungan. At talagang nirebuke daw, inaway daw nila yung babae. Then here comes Jesus. Verse 6. Leave her alone, said Jesus. Why are you bothering her? Ba't niyo ba siya inaabala? Ang ginawa niya ay napakagandang bagay sa akin. Di ba? Sabi ni Jesus, ang mahihirap, makakasama niyo lagi ang mga yan. At kaya niyo silang tulungan anytime. Pero ako hindi niyo ako laging kasama, ginawa lang niya ang dapat niyang gawin. Di ba? Ang ganda ng story. Nilagay niya sa akin yung pabangong iyon dahil inihahanda niya ako para sa aking libing. At sinasabi ko sa inyo, pakinggan niyo to ha, sinasabi ko sa inyo,
tuwinang ang gospel ay mai-preach, tuwinang mapag-aaralan ang mga salita ng Diyos sa buong mundo, lagit-laging hindi mawawala sa mga topic ang ginawa niya sa araw na ito. Hindi siya makakalimutan. Tindi. Kaya pala bago makanta sa mga ililibing, yung hindi kita makakalimutan, itong si babaeng ng taga Bethany, ang original pa lang, hindi kita makakalimutan. Okay, so that's the story. Closing prayer na tayo. Joke lang. From this story, kukuha po tayo ng mga aral. By the way, ang title po ng aking i-share sa inyo ay A Life Worth Remembering. Buhay na talaga namang dapat na laging inaalala at hindi makalimutan. Pag-uusapan natin sa biyaya ng Diyos ngayon, from this story, paano tayo magkakaroon ng gayaan? Paano yung buhay mo at yung buhay ko ay magiging kagaya ng buhay ng babaeng taga Bethany na hindi kailanman nakakalimutan na si Jesus na mismo ang may sabing, tuwinang mapapag-aralan ng salita ng Diyos, hindi po pwedeng hindi mababanggit at maaalala ang babaeng ito. Paano yon? Yan ang pag-uusapan natin. Let's pray. Father, in the name of our Lord Jesus, kami po'y nagpapasalamat sa magandang umagang itong ibiniyaya ninyo sa amin. Thank you, Lord, for the gift of life. Thank you for your goodness. Before anything else, we ask forgiveness sa aming mga nagawang kasalanan. Patawad po, Ama. Pakahugasan, linisin niyo po kami ng inyong banal na dugo, Panginoong Jesus. At salamat po sa biyaya ng kapatawaran. We receive it in Jesus' name. And today, Lord, dinededicate namin sa inyo ang service na ito. Bless my lips as I preach your word. And bless the ears and the hearts na makikinig. Pagpalain niyo po ang bawat isa, maging ang mga nasa kanilang tahanan, joining us through live streaming. And bless niyo po ang aming gawaing ito. Maparangalan ka, mapapurihan ka, Ama. Walang ibang mataas sa kalagitnaan ito, kundi ang tanging pangalan niyo lang po, Lord Jesus. We dedicate to you this service. We dedicate to you this day. Ito po ang aming prayer. In Jesus' name. Amen. The best pong palakpak para kay Jesus. Okay. Ano ba mga aral diyan? Unahin natin doon sa verse 3. Again, ang pag-uusapan natin ay paano nga ba tayo, kagaya nitong babaeng ito, ay magkakaroon ng life na worth remembering. Okay? Pasadahan natin ng kaunti yan bago tayo magpatuloy. A life worth remembering. Paano ka ba maaalala? Di ba iba naman nga at kasarap naman nga nung ikaw yung buhay mo ay kaala-alala? In a sense na maganda. Hirap din naman nung di ba, sino gang nakakakilala kay doon sa mga notorious na wanted ng Pilipinas na lahat ay nagawaan na ng sine. Di ba? Sino mga kilala nyo? Bigyan nyo ako ng example. Ben Tumbling. Sino pa? Asyong. Sino pa? Yung mga notorious. Kasi naman, ang mga pinanood ng mga to Ben 10, yung mga yan Si Cardo. Lagi si kagat, di lang. Ano pa? Wala na kayo maalala, yain na. Kunyari, hindi ko yung tinanong. Hindi, joke lang. Naalala sila dahil sa kanilang pagiging notorious. At ayaw naman natin ng ganun. Maaalala ka. Uy, naaalala mo guys si John Kenneth Vilela. Oo. Kilala ko yun. Bakit? Ba't mo kilala yun? Ay, yun? Talagang yun addict yun sa YouTube. Talagang yun 29/7 kung mag-YouTube. Ba't lampas na 24/7 lang? Yun na nga. Joke lang yun. Hindi naman ganun si John Kenneth. Nagdi-devotion nga lagi yan. Sa biyaya ng Lord. Isa sa mga papastorin dito yan Manda kayo. Makita ninyo. Dito na. Maganda yung ikaw naaalala dahil sa magandang bagay na nangyari sa iyo. Di ba? Yung mga pag mapapag-usapan kay, tanda mo yung yung kasama natin sa church noon, ay nasa na ngayon. Hindi ka na
Umuwi na kay Lord yun. Napakatagal na. Ay ano gang, meron doon. Ay nako, hindi mo ga alam na yung life group noon, na 12, ang 10 ay pastor na ngayon. Nung mga outreaches na nanggaling din mismo sa church natin, nasan yung 2? Eh di assistant pastor ng senior pastor natin ngayon, sila yung mga nagpapatuloy pa rin. Siya nga, oo, hindi ko makakalimutan yun eh. Yun lang, ang life group leader na naka-perfect na ang life group niya lahat ay naglingkod din kay Lord. Wow, praise God naman. Nakakapalakpak naman yung pagkagayaan. Di ba? O yung halimbawa kilala mo halimbawa kahit di naman patay na agad may bakit ka naman patay agad? Patay agad? Agad-agad? Kilala mo yung si Claude? Ay, oo, kilala ko yun. Kaganda noon. Oo, yung ganamang aming life group leader ipipili ng alangan. Ay, ano ga meron doon? Ay, hindi lang yun maganda sa labas. Maganda rin yun sa loob. At yung hindi yun pumayag na ang kanyang mga family members ay hindi rin makakakilala kay Lord. No wonder ibiniles naman talaga ang taong yun. Talaga namang namayagpag yun sa kanyang business. Hanggang ngayon namamayagpag pati hindi yun madamot ha. Yun itanim ng tanim. Yun ibibigay lagi at nagsishare lagi ng blessing. Kaya kilala mo. Grabe ka naman. Nabigyan ako ng pang shakies kahapon. Ay siya, kikilalanin ko rin yan. Kasarap ganun gayong. Yung ikaw ay napapag-usapan because of something good in your life. Hindi yung, hoy, kilala mo gayon siya, no? Nakaw, kung kadididikit diya. Nakaw. Diba? Ayoko na magsabi ng mga negative eh. Kaya maganda, no, na napapag-usapan natin ito. Para this life, our life, would be a life worth remembering. Meron po akong isang nakita na isang lalaki, hindi ko na nakuha ang pangalan eh. Na siya po ay isa sa mga record holders sa Guinness World Records. Ano ang kanyang record? Siya po ang nabuhay, syempre patay na eh. Nabuhay na tao na may pinakamaraming nakain na kung ano-ano in his life. Anong mga ano-ano pong kinakain, pastor? Nakain ng basura, nakain ng plastic, nakain ng trash can, nakain ng styro. At ang kahuli-hulihan niya at pinakamatindi niyang kinain ay isang buong aircraft. Oo, hindi crab cheese ha, aircraft. Paano pastor yon? Di syempre dinurog, chinap-chap, giniling, at kinain niya yon, hindi naman isang kainan. Basta kinain niya yon hanggang maubos niya. Anong trip ng pastor? Hindi ko rin alam. Yun ang world record niya. Diba? Marami sasabihin, amazing. Marami sasabihin, wow, tindi. Pero alam niyo baga, lalo tayong mga nakakilala na ng totohanan kay Jesus. Alam naman natin di ba? Na pagdating natin sa langit, pagharap natin kay Jesus, tatanungin ka. Unang itatanong sa iyo, anong ginawa mo sa anak kong si Jesus? Kinilala mo ba? Ginglorify mo ba? Tinanggap mo ba? Ang pangalawang itatanong sa iyo, anong ginawa mo sa buhay mo? Do you think matutuwa si Jesus pag sinabi ng tao, nangain ho ko na isang buong eroplano? Sayang naman ang buhay mo, hindi naman pagkain yun. Ano nangyari sa iyo? Anong impact mo sa eternity? Nangain ka ng eroplano? Is your life worth remembering? Diba? Anong iiwan nating legacy? Ayan, magaling sa ML. Anong iiwan mong legacy? Ayan, wag yan ang pinakaayaw namin kalaro sa basketball, napakagulang. Malayo pa lang, nakaumang na siko. Ano ang gusto mong iwang legacy? Nako, yan na. Yan ayaw naming makita sa palengke. Bakit? Yan napakabarat. Sinabi ng 20 na lang ang puhunan, gusto pang kunin sa 10. Ano ang gusto mong iwang legacy? Church, napakahalaga niyan. Kasarap ka naman nung babaeng yun na nasabi, tuwi nang ipipreach ang gospel, yan ay laging mababanggit. Oo.
Tuwi nang mapapag-usapan ng gospel, lagi siyang maaalala because of what she did to me, sabi ni Jesus. Kasarap nung gayon. Sinong may gusto nung ganon? Na ikaw ay hindi makakalimutan at kung maalala ka man ang maalala sa iyo ng mga tao, buhay ka man o patay na, ay magagandang bagay patungkol sa iyo. Sino may gusto nun? Kasarap naman nung gayon. Hindi yung dadaanan na lamang ang lapida eh. Nakaw, haring kachismusa. Lapida na lang yun. Namatay sa kachismusahan. Kahirap naman pag gayo. Pag-aralan natin. Verse 3. While Jesus was in Bethany, reclining at the table in the home of Simon the leper, a woman came. Everybody say, a woman came. With an alabaster jar of very expensive perfume made of pure nard. Okay, dudala muna. Everybody say once again, a woman came. Makikita niyo po sa Bible na may mga pagkakataon o bagay na intentionally ginagawa ng mga authors kasi meron silang purpose. Okay? At it is so easy for the authors na i-mention ng mga specific, let's say, a place, a date, time, or thing, and especially, name. But as you can see, church, hindi po binanggit ng author the name of that woman. A woman. Diba? Pastor, marami po nagsasabi si Mary Magdalene po yan. Hula lang nila yun. Wala naman nakalagay. Sabi, a woman. Pastor, sa book po ng John, binanggit po doon na hindi po, actually, lahat sa John, sa Luke, sa Matthew, at sa Mark, naikwento yan. Iba't iba lang ang version. Kagaya nito, 2 days before the Passover sa Mark. If I'm not mistaken, it is in the Matthew or in Luke na ang sabi, 6 days before. So date pa lang, karibok na. Tapos sabi, nasa bahay daw ni Simon the leper. Yung tatlo, yung author ng Matthew, ng Mark, at ng Luke, ay nagkasundo-sundo doon. Kaya lang, in the book of John, ang sabi po ng author doon, sa bahay ni na Lazaro. Wherein nandun si Mary, at naroon si Magdalene, si Martha. Kaya nagkaroon ng palaisipan na maaaring that woman who poured a precious perfume kay Jesus is Mary, the sister of Martha and Lazarus. Pero bakit dun sa first 3, synoptic gospels ay hindi ganun ang pagkabanggit? Ano't ano man ang tunay, itanong na lang natin kay Lord sa langit. Okay? Kunin na lang natin yung aral. Hindi naman tayo inutusan para siguraduhin kung sino yung babae. Ang iutos sa atin, go win souls and make disciples. So yun ang ating asikasuhin. Okay? So tutuloy natin. Everybody say once again, a woman came. Sabi ko nga sa inyo, it is so easy for the author to give a name, pero intentionally, they didn't give the name. Why? Because this is the first thing na kailangan nating gawin in our life for our life to be worth remembering. Una, live for God's glory. Live for God's glory. Pastor, paano mo naman nakuha yan? A name that is not mentioned, even if may ginawang magandang bagay, lalo na para kay Lord, is a name of a person na walang ibang nais sa puso at buhay niya, kundi maluwalhati ang Diyos. Ayaw na magpa-mention. Nakakalala na ba kayo ng gano'n? Yung ayaw na magpa-mention. Huy, are, ipadala mo sa church, 45,000 pesos. Sasabihin ko bang ikaw nagbigay? Wag na please, parang awa mo na. Hayaan mo na. Para ang sabi ng Bible, at ang iyong ama, na nakakakita ng iyong mga ginagawa ng lihim, ang siyang magpapala sa iyo. Nuts, diba? Diba? Meron pa ako isang kilala eh. Ito po yung kamag-anak namin, his name is Kuya Resti. Ito po yung Christian din. And he's a very good welder. Skilled welder. Ako po yung natutuwa at nabeble sa taong ito dahil kadali naming usapin pag may pagagawa regarding sa mga
Sa bakal-bakal yan, kaya mga papa-welding, papaayos. At madami na siya nagawa sa amin. Ang isang bagay na napansin ko sa kanya, kaya ko siya kinikwento sa inyo is, tupong taong ito, ay napaka-humble, at napaka-generous. Ba't ko sabing humble? Whenever na pinupuri ko siya sa kanyang ginawang maganda, dahil maganda naman talagang gumawa, pulido, maayos, at saka sadyang gusto'y matibay, lagi niya sinasabi sa akin, ako, Pastor, biyaya lang niya. Ay, biyaya lang po, Pastor. Biyaya lang po ng Diyos. Praise God. Bukang bibig niya na ang kanyang skills ay biyaya. Ano? Ano pa? Very generous. Supposed to be ganitong amount dapat ang babayaran namin sa kanya. Sasabihin niya, ganitong halaga na lamang. The rest ay tanim na daw sa lingkod ng Diyos. Ay, tunay naman, pag di ka nawili sa gayang, di ba? Tanim na daw sa lingkod ng Diyos. Kabait, napaka-generous. At ito ang isa sa hindi ko makalimutan nga sa kanya. He's living for God's glory. He's living for God's glory. Bukang bibig niya ang biyaya, tuwi na lamang siya'y napupuri sa kanyang mga maayos na gawa, lagi niya sinasabi, glory to God. Biyaya lamang. Okay? Kaya hindi ako nagtataka na kahit marami rin naman yung mga magagaling na welder do sa lugar namin, laging siya ang kinukuha. Hindi dahil sa murang sumingil, kundi dahil ako'y naniniwala na silang mga nagpapakumbabat ang Diyos ay tinataas sa kanilang buhay, Diyos naman ang nagtataas sa kanila. Diba? And he is one of the example of a man whose life is worth remembering. Natuwi nandun sa lugar namin, mapapag-usapan, magpapa-welding, ay, si Reste. Ay, si Reste. Bakit? Because he's living for God's glory. No wonder itong babaeng ito sa ating story ay merong buhay na worth remembering. Imagine, hindi na nagpa-mention. Hindi na nagpa-mention. Samantalang sa Old Testament, merong nakalagay doon, si Moses ang pinaka-humble sa lahat at wala nang mas humble pa sa kanya. Diba? Etong matindi. Sino sumulat nun? Si Moses. Bangis. Pero syempre may purpose pa rin. Sabi nga sa inyo, lahat ng nagsulat doon, may purpose. Ang lesson naman doon, submission to God. It is so hard for Moses to do it. Lord, isusulat ko talagang ako ang pinaka-humble. Kahigpit naman akong sumulat. Ako na nagsabi, sulat Lord, ako'y mahusgahan akong ako'y mapagmalaki. Ay, di buhay ka pa sa sarili mo, mamatay na sa sarili. Susunod o susunugin? Ay, susunod. Ako ang pinaka-humble. Kahigpit. Iba naman lesson yan. Okay? Pero gusto ko lang, di ba, hindi nagpa-mention ng pangalan, hindi minention ng pangalan. Bakit? Gusto niya mag-glorify si God sa buhay niya. Amen? Kaya nga, sabi ng Bible, whenever you eat, whenever you drink, do it all for the glory of God. Kaya mga Kristiyano, minsan nakikita ko nagtatabaan. Bakit? Biblical daw, eat and drink. Bakit? For the glory of God. Hindi, ang ibig sabihin nun, kahit kumakain ka o umiinom mo, ano man ang ginagawa mo? Gayong ka po, Pastor. Siya. Akala ko po, mag-glorify ko si Lord pag ako'y kain ng kain at inom ng inom. Siya. Mabuti na yung klaro. Okay? Sabi mga Diyos sa katabi mo, halatang Kristiyano. Bakit? Malusog. Hindi. Blessed ang tawag dyan. Marami pa kasing nakakain. Hindi na mamayat na magtaka ka na unless nagda-diet. Okay, tuloy natin. Living for God's glory. Ano pa? Ang isa pang nakita ko po dito sa story na magtuturo sa atin on how to live a life worth remembering ay ito. Basahin ulit natin yung verse 3. While he was in Bethany, reclining at the table in the home of Simon the leper, a woman came with an alabaster jar of very expensive perfume made of pure nard. She broke the jar and poured the perfume on his head. Okay? Everybody say, she broke the jar. Alam niyo po, ang isa pang karakter ng babaeng ito, that is why siya ay nagkaroon ng life worth remembering. Siya po kasi ay all out kay God. Diba? Living a life, giving glory to God. So, ang pangalawa ito,
all out kay God. Everybody say all out. Ano ba pag sinabing all out? Todo, kasama ng pato. Alam niyo yan? O, todo na, kasama ng pato. Di ba? Todo na talaga yun. Sama na rin sa chinilas ka. Wow, yan. Todo na yan. Galit ng aking ina, kasama na rin ng inay. Oo. Galit daw sa kanya-kanyang inay, kasama na rin ng inay. Sa text, di ba? Sa laban sa text. Oh. Ay, nung nanalo eh. Yun lang. Di yung tinalo, iyon ang aking ina, galit din ang aking ina sa akin. Ako text ng text. Okay. Dati kasi ang text si Gayan. Ngayon na yung text si Gayan. Okay. Chat-chat na lang. All out, todo. Magiging worth remembering ang life natin, mga kapatid, kapag all out tayo kay God. Bakit? Kung nasabing all out itong babae. Ang sabi po dun sa verse, she broke the jar. Pwede namang buksan, patakan ng kaunti si Jesus, Lord. Huwag ka malikot, kaunti lang nga, napakamahal na rin. Napakabango na. Di ba? Pwede namang, Lord, para ang kamay mo. Ha? Para ang kamay mo, Lord. Kamalikot at baka maparami. Huwag malikot, Lord, at baka maparami. Sinabi nang huwag agad manligo pag naglakad ng malayo at hindi napapasma, ligo ng ligo sa Sea of Galilee. Yan, tama na yan. Ako na, parami pa nga. Gayon nga, ang ginawa ng babae? Hindi Ang ginawa ng babae, pagkarating, sino gayon mga nakakakita yung pag-uhaw na uhaw ka na, soft drinks ka na, kaya lang nabili mo hindi malamay, kaya kumuha ka ng pitchel, sabay bili ng yelo at sabay, pa! Basag ang yelo. Di ba? Yung nga ako, biglang nauhaw Yung babae ganun din. Binasag agad. Sinilagay kay Jesus. Pastor, bakit binasag? Pagiging nakabubog. Ba't kayo binasag? Alam mo bakit binasag? Tanongin niyo ako, Pastor, bakit po binasag? Isa pa, Pastor, bakit po binasag? Walang balak magtira. Pag kay Jesus, walang balak magtira ang babaeng ito. Pastor, paano yung nasabing pag kay Jesus, walang balak magtira? Kasi sa sarili niya, nagtitira siya. Paano mo nalaman, Pastor, na sa sarili niya nagtitira siya? Kasi, bago daw naman makabili ng gayong kamahal, 1 taong sweldo. Di ibig sabihin yun na inuutik-utik daw. Pagdating kay Jesus ay binasag wala nang balak magtira. Nakakalungkot po kasi, church, kapag yung minsan, yung para sa mundong ito, napaka-generous natin. Pero pag para kay Lord, simbahan naman yan. Tama na di yan ang gayaan. Tama na yung, basta't merong drums di yan, kahit yan siya na ng yerong pinupunit, ayos na yan. Simbahan naman yan. Nauunawaan naman ni Lord. Nakakalungkot lang na pagdating naman kay Lord at sa mga bagay na para sa Lord, yun ang tinitipid. At tumahimik ang JA1 San Jose. Very generous sa mga bagay ng mundong itong iiwan mo rin naman. Pero ba't pagdating sa mga bagay na para sa Diyos na alam mo namang may impact sa eternity, na sabi nga ni Jesus ay mag-iimpok ka ng kayamanan sa langit pag ginamit mo ang kayamanan mo rito sa lupa, bakit dun pa tayo ang tipid-tipid? Pwede na yan, okay na yan, sa simbahan naman. Maghulos dili kayo, church. Hindi putyo-putyo ang Diyos mo. Para gamitan mo ng mga putyo-putyong gamit at putyo-putyong bagay. Di ba mayroong isang verse sa Old Testament ang sabi, kayo'y panay ang pagpapaganda ng inyong bahay, pero ang aking bahay ay wasak. Ang aking bahay hindi pa maganda. Ang aking templo hindi pa ayos. Kayo, pandali kayo ng pagpapaganda. Nasaan ang mga puso nyo? Di ba?
Pastor, Old Testament naman na yun. Ay, sige. New Testament na tayo, Pastor. Siya, New Testament na nga tayo. Alam nyo ba sa Acts, New Testament yun? Ipinagbibili ng mga Christians doon lahat ng kanilang pag-aari para itulong sa gawain. Pili. Okay. Ito lang ang punto ko. If you want to live a life that is worth remembering, pag para kay Lord, all out tayo. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, pag para kay Lord, all out. Di ko naman sinasabing wag kang magtira sa sarili mo, wag kang magtira sa pamilya mo. Ayun ko naman din nung isusubo na ng anak mo, kukunin mo pa. Siyempre naman, pag pinakain mo ang anak mo, pag pinakain mo ang pamilya mo, pag sinuportahan mo ang pamilya mo at naging responsible kang magulang, you're doing it for the Lord also because God commanded us to be responsible. Okay? Ang akin lang ibig sabihin, pag may mga bagay naman, lalo't para sa gawain ng Diyos, o sa mga bagay that you know that will bring glory to God, huwag mo naman tipidin. Pag yung mga kasalan, kaganda-ganda ng mga tugtugan, kaganda-ganda ng mga sound system na ginagamit, talaga namang nakaing kay pandali pa ang tugtog ng isa doon. Kano man ganado kang panay, pang-al mo na lechon. Kung lalo yung mga sounds na yan, nakakagana kumain. Sa kasalan nyo, pagdating sa church mic test, hello, kakalungkot pag gayon. Pag mga bagay ng mundo, talaga naman ito pinagkakagastos at pinakaiigit daw ako. Minsan lang ako ikasal, minsan lang kailangan maganda. Oo nga, minsan ka lang ikasal malay mo, yung huling attend mo na pala sa church yun. Tapos pagharap mo sa langit anong ginawa mo sa buhay mo? Tinipid ko po ang church. Katahimik ninyo. All out. Kung ano yung pwede mong gawin. Alam mo, ito nakakapagtaka rin no? Pag may mga nakikita ka sa church na all out, parang ikaw naaasiwa at napapatingin. Sino gaho yung nakakita na nung kapag praise and worship, talagang todo bigay. Wow! Wow! Talagang todo. Praise and worship, talagang bago umupo, gitata ang pawis, talagang todo bigay. Tapos pagka solemn song na, yung slow song na, di ako magsasawang, purihin ka. May kilala akong gano'n, nasa puk na yung anak ng pastor. Sa pag-worship, ayokong bagitin ng pangalan, baka nanonood. Hindi ang asawa ko, huwag niyo isipin ang asawa ko na naman. Anong naiisip ng mga tao minsan? O baka kahit tayo dati, ano naiisip mo? Ano mo na rin, napaka-OA naman. Lalo na yung kapag bumaba ang presence, biglang dumadapa. Sabi ko, ang gano'n naman niya. Yung iyak ng iyak habang praise and Kaka-distract naman na rin Diba? Nakaka-relate. Sinong guilty? Makapalakpak naman na rin. Gibay. Teka, sinong guilty? Diba? Alam niyo kung ba't ganun tayo? Hindi kasi tayo sanay. Dahil hindi rin tayo kagaya nilang all out. Kasi tayo, pag nagbuhos ng pabango, patak-patak lang. Tulo lang ang binibigay mo kay Jesus. Wisik lang. Pastor, grabe ka magturo. Nakapakinig pa. Yung mga hindi rin sanay tumanggap ng ganitong turo, yan yung mga tulo-tulot, patak-patak at wisik-wisik lang. Kaya hindi ka sanay. Pastor, saan mo kanuha yan? Tingnan mo yung mga nagre-react. Ano ba naman yan? Tinapon lahat, sayang, hindi ka lang sanay. Kasi hindi mo ginagawa. Kasi pag nagbibigay ka kay Jesus, kusing-kusing lang, patak-patak lang, wisik-wisik lang na worship, kaunting-kaunting palakpak lang na ganan.
Pag nagpo-worship, ganun lang. Ba't gaya, taas ang kamay. Sabi nang wag mag-i-sleeveless. Wala akong pinapatukuyan dyan. Kasi pwede ka namang we worship you. Kaya ka naiilang kasi hindi ka ganon. Yun lang naman yun eh. Sabi nung mga tao, nag-aksaya ng pira. Alam mo ba pag kay Jesus, walang aksaya? Kay Jesus, walang sayang. Si Jesus, ayaw niya ng sayang eh. Remember, nung nagpakain siya ng 500,000 lalaki, ba? Tama ka ako? 500,000 nga, no? Oh? 10,000 lang, pastor. It doesn't matter. Basta madami yan. Nagparami siya ng tinapay at isda. Tapos nung nakakain, ano ang instruction ni Jesus nung nakakain? Sinabi ka ni Jesus, tapunin na sa dagat, ang tira. O sinabi ka ni Jesus, baunin na sa lupa at na makinabang naman ng lupa dyan. Ano sabi ni Jesus? Ipunin ang mga natira para walang masayang. Kaya nakaipon pa sila ng 12 bakol, ng 12 kain, ng 12 bulldozer. Hello? Sinong dito ang nakaalam kung kanino ibinigay yung 12 kain na tirang pagkain? Wala na bagi sa Bible, ano? Ang assumption ko doon, binigay na doon sa batang nagbigay ng tinapay at isda. Kaya nang problemang umuwi yung bata. May matalino yon. Matalino yon. Ba't ka sabi matalino? Nagtanim di kaya umane. At matalino yon, sasabihin doon sa mga lalaking nasa paligid niya, gusto nyo kakabahagay? Ano naman hindi na namin masasapa mag-anak? Tulungin ako. Bibigyan ko kayo pag-uwi. Wala naman madidiskarte yan. Anyway, ayaw ni Jesus na nasasayang. O yun na nga, pastor, ayaw ni Jesus na nasasayang. Bakit pinabayaan ni Jesus mabuho sa kanya lahat yung napakamahal na pabango? Kasi kay Jesus, walang sayang. Pag kay Jesus, hindi ka dapat nang hihinayang. Hirap na hirap ihulog sa baksin. Ay! Ay! Talaga namang parang inaagaw sa bibig ng leon na eh. Ay! Ina nga. Bahala na po kayo, Lord. Sabi naman ni Lord, noon pa naman ah. Sadya naman kung bahala sa iyo ah. Ba't ka ginaiyak? Yung pira ko na doon na. Ano ka tawag down? Tides. Sasabi mong iiyaw. Oo nga pala. Ay bakit po kulang nakaw? Inubos mo agad eh. Pero huwag kang mag-alala. Because when you give what is due unto God, then the Lord will be faithful to His promise to you. He will open the floodgates of heaven, pour out the blessing so much na wala kang sukat kalagyan at sasawayin niya ang maninira. Alam mo bang ang Diyos ay generous sa mga generous sa Kanya? Sabi ko, ang Diyos ay generous sa mga generous sa Kanya. At pararangalan daw niya ang mga nagpaparangal sa Kanya. Saan ka nakakita na nagpaparangal na kinukunan pa? Ano ibig sabihin ng pastor? Pinaparangalan ko si Sister Glads, bigyan mo ko 150. Pinaparangalan ko si Lemuel, bigyan mo akong 500. Pag nagsabi ng paparangal, binibigyan yan. Pinaparangalan ko si Sister Glads, maya-maya bibigyan kita ng 2.5. Bakit pinarangalan ako? Yun yun. So if God honors those who honor Him, I believe that the Lord will bless them because God honored them. And the Lord is honored to those na ino-honor siya sa kanilang mga kayamanan. Sa madaling salita, ang babaeng ito ay may life that is worth remembering kasi siya ay all out kay God. In all aspect ito ha, hindi lang sa kayamanan, in all aspect. Ba't ka nasabing in all aspect? All out ito, maging sa worship kay Lord, hindi lang sa pabango, o hindi lang sa resources, o hindi lang sa kayamanan. Bakit? We heard the story. Maraming tao. Pero itong babaeng ito, hindi nahiya. Sabihin mo sa katabi mo, hindi nahiya. Hindi nahiyang ipakita niya kung gaano kahalaga si Jesus sa kanya.
In the other version po, sa other books, sa Synoptic Gospel, meron pa ngang version doon na kung saan, itong babaeng ito, pagkapasok, hinugasan daw niya ng kanyang luha ang paa ni Jesus, tinuyo ng kanyang buhok, tapos saka nilagyan ng mamahaling pabango. Diba? All out. Hinugasan ng kanyang luha. Ano ang sabi noong may-ari ng bahay? Jesus, kung propeta ka talaga, sana kilala mo yung babaeng yan, yung makasalanan. Ba't hinahayaan mong gawin niya yan sa iyo? Anong sabi ni Jesus? Ala, ikaw na may gayaan. Pero ito yung babaeng ito yung lamang sa iyo. Bakit? Nung pumasok ako rito sa bahay, hindi mo ako binigyan ng tubig na panghugas man lang ng paa. Kasi doon hindi konkreto ang mga daan, at kung konkreto man, madumi ang kalsada dahil the same na dinadaanan ng tao, the same na dinadaanan ng mga kariton at ng mga hayop. Yung ganun mga hayop, masasaway mo, sasabihin mo gado sa hayop, pag nasa atin ka na, at saka ka uuuha. Huwag kang uuuha sa daan pag nasa atin na. Yung ganun masasaway mo, di yun, dadali ka down. Madumi ang kalsada, madumi ang kanilang mga paa, nakasandals pa sila. So, open. Diba? So, anong nangyari? Madumi ang paa ni Jesus. Sabi Jesus, okay, dumating dito, di mo man lamang ako binigyan ng tubig panghugas ng paa. Samantalang ang babaeng ito, pabuhat ng dumating, hinugasan niya ng luha niya ang aking paa. Hello? At pinunasan pa niya ng kanyang buhok. Girls, magkano nagagastos nyo sa buhok nyo? Pastor, hindi mo na ako masyado gumagastos sa buhok. Maniwala ako, kilay mo nga ginagastosan mo para kaunting buhok niyan. May gastos yan. Yan ganun may magiging gaya ng kulay kong yan eh. Ano yun, natakid ka lang, tapos napadot sa pintura. Wag ako. May gastos yan. Ang pinupunto ko rito, anong alam niyo yung ginagastosan niya? Sabi nga, yan ni crown ng glory ng babae. Pero in this story, yung babae, pinantuyo niya ng kanyang buhok. Pinanlinis nun niya ay buhok niya sa paa ni Jesus. Imagine niyo yon. Pastor, baka naman talagang hindi naman magmamaganda yan. Sabihin yung hindi magmamaganda, ay may mamahaling pabangaw. Mamahalin ng gamit. Mga naka-reblon yan. Pastor, ano yung reblon? Ewan ko, naka-reblon lang ako. Nagtanong lang ako ng brand para lang masabi din eh. Pero hindi ko alam yon. Si Carlo ang tinanong ko actually. Alam niya yung mga Revlon, yung kamay. Ay, ba't alam ni Carlo? Binibili niya si Dars. Yun. Napasubo na naman daw. Okay. Tuloy. Ginagastusan. Nagmamaganda yan. Conscious din niya sa ganda niya eh. Mamahalin ng pabango. Pero, all out, ibinigay kay Jesus ang buhok. At anong sabi pa ni Jesus doon sa nagpabisita sa kanya? At dumating ako rito, hindi mo mala ako binigyan ng langis. Kasi mainit doon sa Israel, so nakagbabalokis sa mga balat nila. Kaya may langis, pagkakarating, binibigyan ng oil to moisturize the skin. Pero itong babaeng ito, binuhusan niya ng mamahaling pabangong langis ang aking paa. Diba? All out. Bakit nag-react yung nagpabisita? Hindi kasi siya all out kay Jesus. Kung nagre-react ka sa mga nakikita mong all out kay God, malamang hindi ka ganon. At ito ay pampagising ng mga topic para malaman mo ang kalagayan mo sa iyong pagsamba sa Diyos. Siguro naman mamaya babawi na yung iba dyan. Hindi na ho ako itong titipid sa pag-worship kay Lord. Yain hong naka-sleeveless, bahala na! At saka maniwala ka sa akin, yung makakapansin na maitim ang kilikili mo, hindi nagwo-worship yan dahil nakamulat. Straight to the point na tayo, wala nang kimi-kimi. Kaya nakita niya na, alam mo, yung si sister, naka-sleeveless, kaitim ng kilikili pala. Ay yan eh, hindi ka nagwo-worship ng ayos, kaya nakita mo. Kasi yung mga nagwo-worship ng ayos, di na makikita sinong maitim ang kilikili, hindi na. Pastor, ba't ka alam mo yan? Hindi nga ako nagwo-worship ng ayos dati. Ngayon naman nagbago na ako, saka patawarin nyo na ako. Diyos nga nagpapatawad. Okay.
Pare pa kayo, mga may natututunan, pumalakpak ng the best kay Jesus. Bakit? Sabi sa verse 4, bakit ang babaeng ito'y nag-aksaya ng pabango? Pwede namang ibigay sa mahihirap yang pag ipinagbili, sayang. Sayang. Ba't hindi pa ibinigay sa mahihirap? Maniwala kayo sa akin, kung yung mga nagsasalitang iyon ay may pabangong gayot ay pinagbili, maniniwala ka namang ibibigay nila sa mahihirap ang pinagbilhan. Wag ako! Siguro ika naman kung ako si Jesus, gagayanin ko yung mga ini, wag ako. Wag ako. Nasabi nyo lang yan. Nasabi nyo lang. Maraming taong ganyan. At talagang inaway yung babae. Okay? Leave her alone. Sabi po sa verse 6. Leave her alone, said Jesus. Why are you bothering her? She has done a beautiful thing to me. Alam mo ba lahat ng ginagawa mo para kay Jesus is something beautiful? Yan pa. For us to have a life worth remembering, do beautiful things. Do beautiful things for Jesus. Everybody say, do beautiful things for Jesus. Ano ba ginagawa natin? Ano ba ginagawa mo? Ano ba mga ginagawa natin itong mga nakaraang araw? Are those things na ginagawa mo are beautiful things for Jesus? Or are they just beautiful things for you? Diba? Kasi nga, kailangan nating maalala ito. Si Lord, nakatingin sa kamay mo. Yes. Isa sa pagkakilala ko kay Jesus, isa sa pagkakilala ko sa Diyos, mahilig siyang tumingin sa kamay. Tingnan mo nga ang kamay mo. Tingnan mo yung kamay ng katabi mo. Huwag mong hawakan, sobra ka naman. Basta sinusulit ko lamang, malayo pang pinanggalingan ko. Nuks naman. Huwag mainip, dadating tayo dyan. Bakit mo sabi, Pastor, na si Jesus, si Lord, mahilig tumingin sa kamay? Naalala niyo yung story na si Jesus nandun sa may tabi ng offering box, tinitingnan niya yung mga nag-o-offering. Nakita na niya na yung isang matandang babae nagbigay ng isang kuseng. Tinitingnan niya kasi ang ginagawa mo. Tinitingnan ni Jesus ang kamay mo, ano bang hawak mo? Aalala niyo rin, nung si Moses, unang encounter niya kay God sa burning bush. Ano ang sabi ni Lord through the burning bush kay Moses? What is in your hand? Ano nasa kamay mo? Ano ginagawa mo? Ano ang sabi ni Moses? Stop. Pamalo. Tungkod. Di ba? Oh. Paano ko po pangungunahan ng Israel? Paano po ako makikipag-usap sa pero? Ano nasa kamay mo? Di ba? Tungkod. Anong hawak mo? Tungkod. Okay, gamitin mo yan for my glory. That's a beautiful thing. Alam mo kahit anong meron ka, basta ginagamit mo yan para kay Lord, that's a beautiful thing. Di ba? Imagine niyo yung tungkod. Ano ka magagawa ng tungkod? Ano sabi ni Lord? Hawakan mo yan, dalhin mo yan, gamitin mo yan, at yan ang gagamitin natin to glorify my name. Testingin mo bitawan. Bitawan mo, ihagis mo. Di ba sabi ni Lord? Ihagis mo. Hinagis niya, naging ahas. Kunin mo uli. Lord, hindi maganda biro yan. Kunin mo! Kinuha. Naging tungkod uli. Hagisi uli. Ahas uli eh. Kunin mo uli. Tungkod uli. Ano ibig sabihin nun? Anong lesson nun? Wala lang. Hindi, may lesson yun. May lesson pa rin yun. Anong lesson nun? Ano mang hawak mo, kahit patungkod yan ay maganda, basta ginagamit mo yan para kay Lord. Pero yung magandang bagay na yan, ihagis mo, itapon mo, i-give up mo, hindi ka mapagkatiwalaan sa pinagkatiwalang yan ang magiging ahas ng buhay mo. Okay? Kaya kung anong meron ka ngayon,
Kahit di ka pa nagagandahan sa ngayon, mapagkatiwalaan ka dyan, kaya kang pagpalain ng Diyos dyan. Yan ay beautiful thing sa Kanya. Hello? Ako po, pastor, ay isang hamak pong jeepney driver. Anong hamak daw? Magkano po masahe ngayon? Sa kayo'y marangal na trabaho. Bitawan mo, di wala kang hanap buhay, hawakan mo, at di kayo magpapatuloy ka, at pagpapalain ka ng Diyos dyan. Ano man yan, basta ginagawa mo sa kapurihan ng Diyos, yan ay beautiful thing. Yan ay maganda. Amen? Kaya ang sabi ni Jesus, tigilan niyo yung babae. Ang ginawa niyang yan ay ginawa niya para sa akin, yan ay maganda. Basta ginagawa mo para kay Lord, yan ay maganda. Kapag ang ginagawa mo in this life ay para kay Lord, yan ay maganda, and your life will be worth remembering. Palakpakan natin si Jesus. Okay? Ano pa? Last na. Sabi ni Jesus on verse 7, the poor you will always have with you, and you can help them anytime you want, but you will not always have me. She did what she could. She did what she could. Everybody say, she did what she could. Ano ibig sabihin niyan? Pangilan na ba ito? Pang-apat na, no? Ang pang-apat po, for us to have a life that is worth remembering, do what you could do. Gawin mo yung nararapat mong gawin. Marami po, kaya hindi nag-iiwan ng magandang legacy, kasi hindi nila ginagawa yung supposed to be dapat nilang ginagawa. Or, yung kaya naman nilang gawin, nagsisettle for less sila, at hindi nila naaabot yung kanilang highest potential. Alam mo ba that you are destined for greater things, church? The problem is, sometimes, kaya di mo ma-reach yung gusto o yung dream ni Lord for you kasi tayo namin mismo, nagsisettle for less tayo. Yung supposed to be ginagawa mo, hindi mo ginagawa. Pinag-aaral ka, ML ka ng ML. Facebook ka ng Facebook. Di sana honor ka. Nag-graduate na ni... Sana all ka lang na sana all doon sa mga classmate mo. Di ka naman pare-pares kayong binigyan ng 24 oras sa maghapon. Kaya nga lang, magkaiba kayo ng pag-google doon sa 24 oras na yon. No wonder may honor, merong hinding honor, nakagaya mo. Pero ang pinupunto ko rito, yung babae, kaya siya ay may life that is worth remembering kasi she did what she could. Ginawa niya yung kaya niyang gawin, yung pwede niyang gawin. The big problem ng mga tao is, yung kaya naman niyang gawin pero di niya ginagawa. Hello? Isip ka ng isip ng pagkakakitaan pero ang galing-galing mo naman magluto. Ba't ayaw mo magluto? Pa-order mo. Baka walang umorder. Wala talagang orderin, walang orderin, wala kang ginagawa. Isip ka naman ng isip ng hanap buhay, gusto mo magkakita, gusto mo magkapira. Pero meron ka ng something. Ano nga sabi ni Lord again kay Moses? What is in your hand? Anong kaya mo? Gawin mo. Gawin mo. Pastor, baka po ako'y magkaproblema, baka po ako'y malungkot, baka po ako'y masaktan, baka po may masabi ang mga tao sa akin. Huwag kang mag-alala. Basta ginagawa mo yan para kay Jesus at ginagawa mo kung ano yung gift na ibinigay niya sa iyo, si Jesus mismo ang magpuprotekta sa iyo. Kita mo ang ginawa ng babae? Ginawa niya kung anong nararapat, ginawa niya para kay Jesus, ginawa niya kung ano yung nasa kamay niya, anong ginawa ng mga tao sa paligid niya. Talaga naman laging may critics. Laging may masasabi sa iyo. Oh, pero anong ginawa ni Jesus? Sorry for the word ha, pero anong sabi ni Jesus? Shut up. Leave her alone. Leave her alone. Si Jesus mismo ang sasaway sa mga critics mo. Basta ang ginagawa mo is a beautiful thing for Him. And you're not settling for less. Ako wala na akong pakialam. Dati conscious ako mag-live. Conscious ako. Baka ako magkamali, pabebe si pastor. But now, ako'y naliwanagan. What I'm doing is a beautiful thing for the Lord. And what I'm doing is for God's glory. So it doesn't matter to me kung ano sasabihin ng mga tao sa paligid ko. And I know that Jesus is the one telling to them, leave Him alone. He's doing a beautiful thing to me.
Hello? And that, my friend, are the exact words na sinasabi rin ni Lord sa iyo ngayon. At sa mga critics niyo, whenever you're doing a beautiful thing to God. That's it, pansit. Palakpakan natin si Jesus. Come on. Give glory to God. At ano sabi, verse 9, truly I tell you, wherever the gospel is preached throughout the world, what she has done will also be told in memory of her. And I pray na lahat po tayong mga nakarinig at natuto ngayong umaga will experience also the same lines that Jesus said to this woman. Na yung buhay mong yan, hindi yan nasayang, hindi yan naaksaya. Natuwi nang napapag-usapan ng goodness ni God, ang biyaya ni Lord, ang nababanggit at naaalala ng mga tao ay ikaw dahil ang Diyos ay nag-glorify sa buhay mo. Palakpakan natin si Jesus. Praise God. Sino po rito nagsasabi na kagaya po nung babae, gusto niyang ibigay ang kanyang all-out worship kay Lord? Sabi ko, kagaya po nung babae, gusto niyang ibigay yung kanyang all-out worship kay Lord. Maaring kanina during the praise and worship time, ay hindi mo na ibigay yung all-out. It could be dahil medyo nahiya ka pa, ito yung mga bagay na ito ay bago sa iyo, or maaaring di mo alam yung kanta, or maaaring talagang may reservations ka pa. But this time, ibigyan kita ng chance na makabawi kay Lord, to make bawi. And as we worship the Lord through this song, na kinanta na rin natin kanina nung nagsimula tayo, bibigay natin yung ating the best worship kay God. Pwede ba yan? Sabi ko, bibigay natin yung the best worship natin kay God. Pwede ba yan? Amen. Ngayong umaga, as we worship, sasabihin natin kay God, Lord, we ask forgiveness sa mga panahong nag-worship ako sa iyo ng papatak-patak lang. Nakaka-relate ka? You know what I mean? From the story. I ask forgiveness, Lord, for the time na ako'y naglingkod, nag-spend ako ng time sa iyo ng mga pawisik-wisik at papatak-patak lang. And pwede ba, as we worship the Lord, sabihin natin, God, kagaya po ng babae sa story, binabasag ko rin po ang alabaster jar ng buhay kong ito. Wala na po akong pakialam sa sasabihin ng iba. As long as I know that what I'm doing is a beautiful thing to you, and I know that what I am doing and what I am living for is for your glory, it doesn't matter anymore kung ano sinasabi ng nasa paligid ko. Kagaya po ng babae, binasag niya, binigay ang all out. Walang balak magtira. Oh, we worship you, Jesus. Jesus, Jesus. Come on, worship the Lord. Oh, Jesus. Beautiful name. Wonderful God. Oh, we worship you. We bless your name. We give you glory. Oh, come on, worship the Lord. Oh, as we sing. This alabaster jar is all I have of worth. I break it at your feet, Lord. It's less than you deserve. You're far more beautiful, more precious than Like you spill your blood, I spill my heart as an offering to my King. Here I
This time that I have left is all I have worth. I lay it at your feet, Lord. It's less than you deserve. And though I've little strength, And though though my days are few, you gave your life for me, so I will live my life for you. Like you spill your blood, I spill my heart as an offering to my King. Come on, worship God. Here I am, take me It's an offering. as an offering. Here I am, giving every heartbeat for your glory. Here I am, take me As an offering. Here I am, O Lord. Here I am, giving every heartbeat for your glory. Take me. Oh, you are worthy, Lord. This time we sing, you are worthy. Worthy. Worthy, you are worthy, worthy as the Lord, worthy, You are worthy, O God. worthy, worthy, you are worthy, worthy is the Every little Lord. thing will worship you, Lord. Every little thing will worship you, Lord. You are worthy, worthy is the Lord. You are worthy. Worthy, worthy, you are worthy, worthy is the You are holy, God. You are holy. Holy, holy. You are holy. Holy is the Lahat po ng nagsasabi rito, nakarapat dapat ang Diyos tumanggap ng kanyang papuri. Sabihin natin once again,
Worthy, worthy, You are worthy, worthy is the Lord. every tongue will confess. Worthy, worthy, You are worthy, God. you are worthy, You are worthy is the Lord. You are worthy. Worthy, worthy, you are worthy, worthy is the Lord. Let the people of God sing with all their heart. Worthy, worthy, You are you are worthy, worthy is the Lord. You are worthy, O God. Lord, Come on! you are worthy, Lord. The best na palakpak para sa Diyos na karapat-dapat. You are worthy, Lord. The best na palakpak para sa Diyos na karapat-dapat tumanggap ng all-out worship mo. Come on! Oh! You are worthy to be praised. Yes, you are. Yes, you are. Yes, you are, Jesus. You are worthy. 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 You are worthy, Lord. Lord, we pray na makita niyo po ang buhay naming ito bilang isang mabangong samyo sa iyo. Isang magandang offering, isang kaaya-ayang sisidlan ng iyong kabutihan at biyaya. Lord, kami po ay ito. Limited, hindi perfect, may kahinaan, may kakulangan. But here we are, Lord, giving everything that we have, offering our lives to you. Use us, O Lord, for your glory. Use us, O Lord. Tayaan niyo po ang mga buhay namin ito ay maging life that is worth remembering. Hayaan niyo po ang buhay na ito ay magamit for your glory. Hayaan niyo po ang buhay na ito ay magamit as a beautiful thing to you. And Lord, I declare and I pray in the name of Jesus that your church ay makikita mo living a life that is worth remembering. Mag-iiwan po kami ng legacy. Magagamit po ang buhay na ito at maaalala ng marami. At ang end result, magbibigay ng glory sa natatanging pangalan niyo po, Lord Jesus. Truly, you are worthy to be praised. Thank you so much, Father. To you alone, all the glory and honor. Ito po ang aming prayer. In Jesus' name. Everybody shout and say, Amen. Praise God. Sige po, makakaupo na po tayo.